Bakit ba lumala ang fake news at disinformation na nangyayari ngayon sa ating bansa? Noong mga nakaraang mga panahon, meron din ganyang galaw pero kontrolado at hindi masyadong napapansin. Pero mula nang lumakas na ang social media, na kahit sino ay pwedeng gumamit nito, kahit sino ay merong access dito, yan ang isa sa nakikita kong dahilan. Hindi ko sinasabing kasalanan ito ng mga may-ari ng social media. Sinasabi ko lang ito dahil yan ang nakikita kong dahilan kung bakit lumalala ang fake news, disinformation at kung ano-ano pa. Ito kasing disinformation at fake news, hindi lang nanggagaling sa gobyerno, sa politiko at kung ano-anong sektor. Okay? Nanggagaling din, hindi lang sa mga vlogger, nanggagaling din sa mga buzzer at troll. Yung mga nagtayo ng company, nagtayo ng manpower, na merong manpower para mag-operate ng troll o buzzer. Okay? Kung meron silang gustong ipagtanggol o meron silang gustong siraan. At napakadali nilang gawin yan. Maglagay ka lang ng mga 10 hanggang 12 tao, staff mo sa iyong opisina o kahit sa loob ng bahay mo na kompleto ng internet, laptop at iba pang mga pwedeng magamit para sa internet connection. Pwede mo nang pagalawin na sila'y maging troll o buzzer. Wala silang gagawin kundi mag-react sa mga issue, gumawa ng fake information o disinformation para doon sa kailang pinapaboran na personalidad o pinapaboran na kung sino nagtayo ng kanilang troll or buzzer, troll firm o company para gumawa nito. Hindi lang naman po mga ilang vloggers ang gumagawa nito. Sa tingin ko, mas matindi rin yung kanilang mga followers kung mag-buzz, mag-troll, o yung iba nga nagmumura pa, grabe manlait. Yan po yung isa sa dahilan kung bakit gumawa ng SIM card registration law. Batas na yan. Pinalakas din at gumawa ng cyber crime law at iba pang mga batas para laban nito. Pero dahil ang mga Pilipino, pasintabi na dito at sa abroad, kung hindi man tayo nangunguna, kasama tayo siguro sa top 5 na mga bansa sa mundo ang pinaka-user, matinding gumagamit ng global technology at ng social media sa kanilang mga platform. Okay sana kung ginagamit ito sa maayos na pamamaraan. Halimbawa, business, pag-aaral, matino at maayos na communication at iba pa. Okay yun. Pero kung ginagamit lang nila para manlait, manira ng gobyerno, sumira ng mga personalidad, sumira ng mga maaaring kalaban nila sa politika at iba pang mga dahilan, parang doon na tayo umaabot ngayon. Okay? Lalo na po yung mga kumakampi at kakampi ng mga ayaw sa gobyerno. Diyan nanggagaling ang maraming fake news at disinformation. Tapos sasamahan pa ng kanilang mga followers na troll ang dating, buzzer ang dating, kaya lumalala. Kaya dapat talagang panagutin. May mga proposal na gumawa ng bagong batas para kontrolin ito. May panukala din na magkaroon ng isang departamento o opisina ng pamahalang mangangasiwa nito para magkaroon ng mga regulasyon. Kung ano man ang maganda, okay lang. Kung ano yung mapagkakasunduan, pwede. Talaga hong napapanahon na dahil palala ng palala. Masyado na hong garapalan. Masyado na hong hindi kapanipaniwala ang mga sinasabi. Kasi yung mga pagmumura, panlalait, pang-insulto at iba pang paninira sa kapwa, naglulumiyan sa lahat ng social media platform na hindi maganda. Parang ang dating napaka-unprofessional, napaka hindi makatao na pananalita.
Kahit mga vlogger na iniimbestigahan sa Kongreso, pinaninindigan pa nila ang napakababang mga lingwahe, nakakahiya na napaka-unprofessional na mga lingwaheng ginagamit, pinaninindigan pa. Katulad nga ho nung isang vlogger na hinarap ni Abante dahil, Congressman Abante, dahil siya sinabihan ng kung ano-anong below the belt. Pero hindi yun nag-sorry. Pinanindigan to. Pinanindigan pa dahil yun daw ang kanyang paniniwala at kanyang opinion. Sipin mo yun. Harap-harapan ng fake news, harap-harapan ng panlalait, harap-harapan na pong mali yung kanyang sinasabi. Pinagsosorry, hindi nagsorry, hindi binawi, pinanindigan pa. Anong klaseng babae pa yun, ha? Anong klase? Paano niya? Iba yung pamamana sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan? Hindi ba dapat ikinakahiya yung gano'n? Pero pinanindigan pa na magsalita na laban sa isang tao na hindi naman niya kilala at hindi naman niya kaaway, hindi naman niya kano-ano. Lumalabas gusto lang niya sabihin dahil base raw sa kanyang nakikitang performance. Bakit mo sasabihin yun? Yan ang sinasabi natin. Pero alam nyo, hindi lang sa isyu ng politika, maraming fake news or disinformation. Kahit pasintabi na, kahit sa show business mas matindi. Fake content, hindi lang fake news. May mga artista na malakas pa, buhay na buhay, pinapalabas nila, nawala na. May mga artista, sinasabi nila, naghiwalay na, nagkalasabalutan na, nagbentahan na ng mga gamit, naghiwalay ng tuluyan, hindi naman totoo. So, fake content, fake news. May mga artista na wala na mga relasyon, sinasabi may relasyon. May mga artistang personal din ang mga batikos sa kanila, ganon-ganon. Yun din marami, sa totoo lang. Pero dahil show business, parang good or bad, still publicity, kahit na below the belt, parang okay-okay lang sa kanila. Naging parte na kanilang negosyo at publicity para sumikat kasi taga-showbiz sila. Pero hindi ito dapat igaya or magaya ang isyu ng tungkol sa politika. Kaya yung mga political blogger o creator, nag-create ng mga issue na tinatalakay sa kailang mga social media account, dapat po ay maging marangal. Dapat po naman ay huwag ganon. Kasi nakataya dyan ang iyong pangalan, kredibilidad mo, ng pamilya mo, pagkatao mo nakataya. Pero ang problema yung iba, hindi. Kahit na mali, pinanindigan pa. Parang wala na silang pakaalam kung makasira sila. Basta iniisip nila, sinabi ko ito, yan ang aking paniniwala, karapatan ko ito. Wow! Nasaan na yung good moral doon? Wala na. Ewan ko kung paano ito. Sana hindi lumala, pero lumalala na. At ito'y nangyari, lalo na sa panahong ito, dahil mabait ang ating gobyerno. Mabait si Pangulong Marcos. Siya yung unang-unang biktima ng panlalait, pagmumura, pamimersonal, pero pinalampas niya dahil siya ay professional na isang pangulo ng bansa. Hindi niya ibinaba ang level sa mga bumabatiko sa kanya. Style naman niya yun, nire-respeto natin. Pero mayroong epekto sa internal at internal security. Nakataya rin ang national security ng ating bansa kapag sobrang paninira, panlalait, pamimersonal sa ating Pangulo. Kaya dapat hindi pinalalampas. Ngayon, dahan-dahan na lang nilalabanan. Sana po ay magtagumpay. Kaya ang isa kong aral dito sa ating lahat ng mga nanonood at nakikinig sa buong bansa at sa buong mundo na kapwa Pilipino. Magbago. Baguhin natin ang style. Baguhin nyo ang pangaral nyo sa inyong mga anak na huwag gumaya, huwag padala dito sa mga fake news, disinformation, mga below the belt, hindi makatao, unprofessional na mga lingwahe na ginagamit ng iba dahil makakasira yan sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak at ng ating kabataan. Please like and share ng video ito.